Isa na namang paglalakbay ang ating gagawin. Tayo ay muli magna-night dive at titingnan natin kung meron tayong mahuhuli. Sana swertihin tayo at meron tayong maipang-ulam na maaaring madala natin sa pamilya. Bumiyahe tayo kahit na papaano, kahit na dalawa lang kami ni Jared, bumiyahe tayo papuntang Batangas. Wala namang ibang kasama. February 15 ngayon. So, katapos ng Valentine's, dagat naman tayo since wala namang pasok at rest day natin. Di mag-exercise tayo ng full body. Kaya nga pinakamagandang exercise sa katawan is yung continuous na swimming na matagal, hindi yung pasulbot-sulbot lang ika nga sa Batangas. And dumiretso tayo sa Debbie and Chris Beach Resort. Dito tayo maghihintay ng gabi. Medyo mainit ang panahon. Ito si Jared kasama ko. Punta kami doon sa kabilang, ayan sa may likuran ko, makikita nyo. Yung dulo ng bundok na yon, galing kami doon. Nagpapawis, tapos may nakita kami bangkang ilalabas. Tumulong kami para mas pawisan. So, dalawang purpose nito. Kapag papawis na, nakatulong pa. Tapos pabalik na kami doon. Sa unahan ni Jared na yon, sa Debbie and Chris na resort. Sa may bundok na yon. Init na kasi. Naglakad-lakad kami kasi hindi kami makadive. Kaya ikot-ikot muna kami. Ayan si Jared. Galing kami doon sa resort na Enrique Hill. Ayan, mga idol. Ito yung ano. Yung kabilang dulo ay yung anilaw. Ayan. Nakikita natin doon. Ayun. Ayun na muna mga idol. At nung gumabi nga sinimulan namin ang pagsisid. Naghanap-hanap ng mga mahuhuling isda. Ito yung nakita namin grupo ng mga sea catfish o hitong dagat. Ayan, makikita nyo. Ang liliit pa nito. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Basta maliliit pa sila. Nagsimula nga pala tayong mag-dive mga 7:45 na ng gabi. Usually ang nakikita natin sa gabing ito puro mga hitong dagat o sea catfish na maliliit. So hindi pa siya pwedeng panain, hindi pa siya good size. Saka sila pagka maliliit pa hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kapag nag-mature na sila, saka lang sila magkakaroon ng kanya-kanyang lakad, ika nga. Doon sila magkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Sa mga baguhan, ang advice ko lang, normal lang na matakot, basta express nyo lang. Ayan. Ganito yung sitwasyon natin sa gabi habang naghahanap ng iba't ibang klase ng mahuhuling isda kahit na sisilip tayo sa mga ilalim, kung ano-anong makikita natin. So, tiyatsaga-tsaga lang talagang hanapin sa mga ilalim ng bato. Ganyan ang paninisid ng isda sa gabi. Sa paglangoy naman, para sa mga baguhan, dapat tahimik lang kayo lumangoy, tapos nakahanda kayo. Tapos pag may nakita kayong ganitong mga mushroom, tingnan nyo yung mga singit-singit niya, baka may natutulog na isda na po pwede nang mahuli o pwede nang ipang-ulam. At isa pa, sa gabi, mas maraming sea urchin o mas maraming tayom or mas maraming salungo sa dagat. Mas nakalitaw sila, kaya dapat meron kayong sapatos na pang langoy. Lagi nyo ring tatandaan na sa pangingisda o sa panghuhuli ng isda, dapat ito ay passion mo o paglilibangan mo. Hindi masyadong seryoso na dinidibdib mo, kasi may mga pagkakataon na ganito na wala ka talagang makitang isda na mahuhuli. Kasama yan, may mga pagkakataon talaga na walang isda kang makikita. Maaring malamig ang tubig o maaring hindi talaga yun yung panahon na nandoon sila. Kaya dapat alam nyo na may mga ganong sitwasyon na hindi kayo malulungkot kundi exercise. Gaya nito, nakapana tayo ng triggerfish nasa loob ng bato. Kasama din sa sitwasyon yung mga ganong na
nandoon sa kaloob-looban na bato na napakahirap siyang makuha. Dapat may dala pala akong hook na ipanghihila ko kasi yung trigger fish kapag pinana mo, mahirap makuha. Wala akong nadalang panghila kaya anong nangyari ito, nagtagal ako dito. Nakailang pabalik-balik ako. Saka yung lock nung ako, yung aking lock ng pana, hindi lumampas. Kaya maya't maya dinidiin ko siya para mag-lock doon sa isda. Para mahugot ko siya unti-unti. Napakahirap din ang ganitong sitwasyon, yung nasa bato. Kasi pumana ako ng ganito dahil nga napakadalang ng isda. Nakita ko mayroong trigger fish doon sa loob ng bato kahit na alam kong mahirap siyang kuhanin. Habang inaasikaso nga natin yung trigger fish, may mga nakita tayo mga dumaan din na ibang maninisid na hindi rin naman natin makikilala kasi nga sa gabi mahirap namang makilala yung mga kapwa mo mangingisda sa na maninisid. So nakikita lang natin yan, mga flashlight nila. May flashlight lang sa malayo. Oras na ngayon. 9:44 na mga idol, wala pang napapana. Matuma lang, hindi tayo makakita ng malalaki. Maliliit lang yung nakikita natin, hindi naman natin pinana. Dito pa lang tayo sa may gitna. Sa may gitna ng kuweba. Hihintay natin si Jared. Magtsatsaga-tsaga pa rin tayo. Gaya ng laging binabanggit ko at binibilin, dapat laging may sapin sa paa kasi nga sa gabi nasa ibabaw ng mga bato ang mga sea urchin, tayom or salungo. Yan yung mga delikado kapag natapakan mo kasi hindi naman yan matatanggal sa paa mo. Ihintayin mo pa yung 1 linggo hanggang matunaw yan sa loob. Tapos depende pa yan sa laki ng tinik na pumasok sa iyo pag natinik ka. Lumalampas siya sa mga sapatos na malalambot o kaya sa tsinelas. Malalaki yung iba dyan, malalaki yung tinik. Kaya pag natusok ka nyan, minsan hindi lang 1 linggo, nakikita mo masakit yung paa mo, matagal din. Napansin ko na habang lumalayo ako, dumadami na yung grupo ng mga jellyfish sa tabi ko. Ayan, makikita nyo, malalaki na rin. Yan. Hindi ko alam kung ito yung mga makate. Basta tiningnan ko na lang, binidyohan ko. Marami na sila ayan Nung magtagal, nung makalayo-layo ako, napilitan na akong bumalik kasi yung mga part ng mukha ko kumakati na. So, hindi ko alam kung yan yung mga jellyfish na yun o ibang grupo ng jellyfish yung na babangga sa mukha ko kasi maliliit hindi ko na siya nakikita. Sobrang liliit na yan. Makikita yung parang mga latak. Ayan maliliit na yan. Makati yan yung nangyari sa akin. Kaya nung magtagal, bumalik na ako kasi ang dami parang mga alikabok. Pagbalik ko naman sa medyo di kalayuan, nakatsyempo ko ng isang good size. Di ko na naipakita kung paano ko natusok. Basta, ayan, nahuli ko siya. Hinawakan ko agad kasi mas importanteng hawakan. Baka makawala kasi good size pa naman. Hindi, inayos-ayos ko muna yung tuhugan ko. Hindi ko masyadong maipokus yung aking camera dahil kinukuha ko yung tuhugan. Ayan, inangat ko siya. Habang kinakapa ko yung tuhugan ko. At siyempre, excited ako, tuwan-tuwa. At dahil nakahuli ako, yan lang yung nahuli kong medyo good size. The rest ay maliliit na. Habang patuloy kong binabaybay pa uwi, nakita ko may isang sea turtle na nagre-relax na lumalangoy. Sinundan-sundan ko siya. Tuwa naman ako, alinis nung shell niya. Saka hindi siya mailap kung tutuusin. Pinilit kong sisidin pa ilalim para mailapit ko yung camera ko para sa mga makakapanood din. Binlinker ko siya kasi lumayo masyado para makontrol ko yung paglayo niya. Ayan. So makita niyo bumalandra siya. So malalapitan ko siya pagka na-blinker ng flashlight. Para makalapit ako sa kanya. Pag binlinker kasi makakalapit ka sa kanya. So magkakaroon ka ng pagkakataon mai-close up kagaya ng ginawa ko. Ayan. So para mailapit ko yung camera, makita niyo kung anong klaseng sea turtle ito. Ayan. Medyo palalim na kasi siya ng palalim. Tinutok ko na lang ng tinutok yung camera kasi wala na rin naman ako makitang
isda. Kinuhanan ko na lang siya ng kinuhanan. Yan, mabait naman. Although medyo nagugulat siya pag na masyado na akong malapit. Ayan o. Ayan o. Ayun. So lumayo na siya ng lumayo. Hindi ko na siya sinundan. Medyo matagal na rin naman ko siyang nakuhanan. So okay na yun. Pag video naman akong kasama si sea turtle. So malusog dito ang lugar. Huwag lang sasaktan ang mga sea turtle na makikita nyo dito. Ingatan lang siyang maigi. Huwag abusuhin. At nang dumami pa siya, napakababait nila. Kaya dapat nating ingatan sila. Idol, aaho na tayo. 10 minutes na lang, 12 midnight na. Konti lang huli natin, malamig na yung tubig. Tapos ayan, nag high tide na. May buwan din yun. May buwan, ayan o. Kaya hindi na malamang magpupul mo na kasi midnight na yan, nakagitna na halos. Kaya hindi na pwesta mo na rin, magliliwanag na, hindi na makakahuli. Sa kamadalang isda, malamig ang tubig. Kasi simula na rin magkaroon ng konting alon. Yung mga nagbi-beach na, ayan, nagkakantahan pa rin ngayon, hating gabi na. Kami magpapahinga na, noodles tapos. Lahat-lahat mga idol, ayan, konti lang talaga yung huli natin. Ayan no, iilang peraso. May pang-ulam na rin naman ng pamilya kahit papaano. Ayan, may isang good size. Yun lang yung good size natin kanina. Alis, wala na. Meron tayong pinulot na tugutungan pero later on binalik ko na rin sa dagat yan kasi hindi ko na malilinis. Maliliit pa. Ayan o, nahawakan naman, matinik lang. Pinakawala na rin namin sa dagat yan para lumaki. Kasi nung malaki-laki yan. Nalaki kasi siya pagka nagalaw eh. Pag sa sunod nakakuha uli ng mga gabinti ng ganyan, yan, pwede na yun. Sa ngayon, yan lang yung nahuli natin, walang pusit. Bago tayo umuwi, may nakanotice sa ating page. Ay mga idol, dito tayo ngayon sa Chris, Dave and Chris Resort. Uuwi na tayo kasi nakadive na tayo kagabi. So may mga nakanotice sa ating page. Ayan, yung Jackpil TV natin. Mga taga Cavite. Shoutout na lang eh. Sige, ano pa? Shoutout mo kay Tay, hindi na tuloy swimming natin. Yun. Ano pa? Ano pa sasabihin niyo? Sabi na. Kasi ilalagay ko doon sa YouTube channel, yung Jackpil TV. Tingnan, edit ko na lang kung ano. Hindi ako masyadong nakakapag-content kasi. Dahil busy din ako sa trabaho. Etong pagpunta ko dito, libangan lang. Lugi pa sa pamasahe. Ayan. Malipas oras. Oo, kasi ako, nagdadive ako tuwing gabi lang. So, kagabi, 12 midnight na yata ako nakabalik dito. So, Ay, yun. kasama ko sa gabi. Yung si Jared, yung kasama ko kagabi. Ano po nahuli niya? Ang huli ko, 4 na piraso. Kasi walang ano. Tapos may na-notice ako doon, parang may naglason. Kasi may naiwan nung Sprite na 1.5 na may laman parang kulay puti. Tapos may bawal maglason, siyempre. Nature. Ayan. So, ayan, shoutout sa mga taga Cavite. Ayan. Sana magkita-kita ulit tayo pagbalik namin sa March 1 pag dadive uli kami. Walang masyado ngayong diver dito. Ako po, YouTube ko po, Pablo. Pablo. Pablo, ikaw. YouTube mo. YouTube mo. Kayong dalawa lang mo YouTube dito. Ayan. Ako naman libang-libang lang souvenir sa bawat mga napupuntahan natin. I-record lang natin. Hindi naman Yung po sa LU. anong pangalan? Sa LU, La Union po. Sige, titingnan natin. Sa ano po,
po. Meron din sa Kalatagan, pati sa Pangasinan. Yun po marami po yung nahuhuli. Sige, pagka ano. Kasi Nag-iikot kami. Nag-iikot kayo. Trip lang. Ako naman, miss dito, tapos minsan Bulacan. Sa Bulacan naman susubukan naming tiksay naman yon, baril lang gamit, tapos tilapia ang target. Kaya lang yun, gunban pa kasi. So hindi pa kami pwede mabaril ng tilapia. So hanggang doon na lang muna, at ako uuwi na. Salamat sa pag-notice sa aking page at sa aking YouTube channel. Sana makita nyo kahit paano. Kagabi may nakita akong pawikan dyan, sinundan ko, ibinidyo ko siya. So, mamaya upload ko. Sige, salamat sa inyo. Yan po. May mga pinapanood din ako ng mini